Naniniwala ka ba sa himala? Totoo bang may taglay na kakaibang kapangyarihan ng tao? Meron pa kayang ibang nilalang sa kalawakan? At mapapatunayan bang merong mahika? Kaliwat kanan ng mga sabi-sabi, haka-haka, kanya-kanyang opinyon, mga tila makabuluhang eksplanasyon. Pero patuloy pa rin ang paghahanap natin sa katotohanan, sa konkretong pruweba at sa matibay na patotoo. Sa programang ito, hihimayin natin ang bawat detalye upang mabigyan linaw ang mga pangyayaring kakaiba at katakataka. Sadya bang iginuhit ito ng tadhana o di inaasahang biyaya o di kaya'y bunga ng matalinong likha ng siyensya? Marami ang sumasamba at nananampalataya sa imahe na kung tawagin ay si Lolo Uweng. Nagkakaisa man ang mga deboto sa paniniwalang milagroso ito, iba-iba ang mga haka-haka ukol sa kanyang katauhan at pinanggalingan. Libo-libong mga deboto ang dumarayo sa Landayan, San Pedro, Laguna. May sari-saring sakit, hinaing, at kahilingan. Taos-pusong nagdarasal sa umano'y mapaghimalang imahe ni Jesucristo sa libingan o Santo Sepulcro na mas kilala rito sa tawag na Lolo Uweng. Yung apo ko, pinanganak to premature 8 months. Then, nadiskubre na may putas sa puso. So, kailangan siyang operahan. Yun na inilalapit namin na mapagaling. Lagi ko kami dito. Maliit pa lang siya dito na namin sa dinali. Ano naman po, nagkakaroon po ba ng improvement sa pagdarasal? Ayan, malakas yan. Alam mo, nung ako'y nakalahon, na umiiyak ako, ngayon malaking yung kamay pumatong sa ulo kung kay lalaking dali. Natakot naman ako, hindi ko dinilitang mata ko. Tuloy pa na nalangin ko ng tatlong marami na Panginoong Maria at sa kalwalhati. Maya-maya, nawala na yung kamay. Dumilit akong mata ko. Mula sa pulo hanggang ngayon, nawala sa ulo ko. Nagkakaisa man ang mga debotong ito tungkol sa umanong kapangyarihan ng imahe ni Lolo Uweng, marami namang haka-haka sa pinagmulan nito. Meron nagsabing siya ay isang kahoy na nag-anyong tao. Meron namang sabing siya ay tao, isang hunter, nandiyan sa kabundukan may kabundukan ng San Pedro. Naging siya ay napagod, sugat, dinala dito para gamutin ng mga alagaan ng mga native na dito tumitira. At pagkatapos ay kinabukasan, after an evening, kinabukasan, ay yung tao naging image na lang. No? May teorya rin si Ordona tungkol sa mga kwentong ito. Maaring iya ay nanggaling sa kalapit bayan ng San Pedro. Kasi sa around Laguna Lake, nandyan yung mga Angono, nandyan yung Paete. No? Maaring ito'y nilikha ng isang magaling na eskultor na mangukit at ito po ay ipinaanod o naanod. Ang ngayoy tinatawag na Shrine of Jesus Christ in the Holy Sepulchre ay nagsimulang makilala noong 1800s, pero walang makapagsabi kung kailan ito napadpad sa landayan. Itong kampana na ito ay merong nakasulat na anyo 1836. Ayan, no? At ito ay nasa Espanyol, no, ang sinasabi, ang kampanang ito ay para sa sepulkro ng barangay, ng sitio de Landayan. Ito ang kampana nagsasabi na even before 1836, ay narito na si Lolo Uweng sa simbahang ito. Wala namang ganap na makatukoy sa tunay na pinagmulan ni Lolo Uweng. Marami naman ang nais magpatotoo sa taglay na kapangyarihan ng Santo Sepulcro. Kasi nagkaroon na ng leukemia ang aking anak. Sa kanya ko lang gumaling. Lahat ng mga kahilingan ko, hindi man lahat pero kakaramihan natutupad.
Si Zenny Lacdan, teacher, isa siya sa mga nagpapatotoo sa mga milagrong dulot umano ni Lolo Uweng. Nagkaroon ako ng bleeding. Pagkatapos, the following Monday, nagpa-check up na kami kay Dr. Juan F. Lim ng Pasay Paranaque Hospital. So nakita niya doon na meron akong makapal na yung aking uterus. Pagkatapos ay may bukol ako sa left ovary. And then sabi niya for operation na agad ako. Nagpatingin daw si Zenny sa 4 na espesyalista, pero iisa ang hatol nilang lahat. Pag hindi naagapan ng operasyon ang kanyang sakit, posible itong mauwi sa cancer. Tumitindi na yung sakit talaga. Pumupunta ako kay Lolo Uweng. Sabi ko, ang dami pang nangangailangan sa akin. Kailangan pa ako ng family ko. Araw-araw daw nagdasal si Zenny sa milagrosong imahe noon, hanggang sa muli siyang nagpasuri sa doktor. At sinabi sa kanyang nawala na ang bukol sa kanyang matres. Wala akong gamot. Totally wala akong gamot. Puro dasal lang ako, dasal. Tapos yun nga, naglulundag ako sa ospital. Lundag ako ng lundag. At pagdating ko sa school namin, lahat ng mga teachers, mga kapatid ko, iiyakan lahat sila. Kasi nga doon sa mabuting balita na sinabi ko na pinagaling ako ni Lolo Uweng. Tulad ni Zenny, marami na ring ibang tao ang nakumbinsing mapaghimala ang imahe. Nakikita ko yung mga debosyon ng mga tao. Pagkatapos, lahat ng mga kwento-kwento dito, nangyari na may basihan. Kung kaya't ang iba sa kanila ay naging panata na ang magsilbi sa simbahan at maglingkod sa mga taong kapwa naniniwala kay Lolo Uweng. Ang gawain ng Mother Butler, ang amin nasasakop mula rito sa lugar na ito, sa altar hanggang doon sa loob ng sakristi, na kami ang nagpe-prepare ng mga ginagamit sa misa at saka sa mga isinusuot ng pare. Santa Maria na yung Diyos, panalangin po kaming makasalanan ngayon kung kami mamatay. Lahat ng mga nubina, ng mga kapistahan, kami ang nagdadasal. Tapos pumupunta kami sa mga may sakit, dumadalaw. Ang aming samahan ay Cofradia de Santo Sepulcro. Kami yung nagbabantay kay Lolo Uweng. Ito yung isa sa damit na binibis kay Lolo Uweng. Usually, laging pag binibisan siya ay araw ng Huwebes. Tunay mang milagroso o hindi mapagkakailang nag-uumapaw ang debosyon kay Lolo Uweng. Noong 2006, idineklarang Shrine of Jesus Christ in the Holy Sepulchre ang naturang simbahan. Yun ang kahilingan ng napakaraming mga tao matapos ang mahabang panahon na yun ay binibisita ng maraming tao, pilgrimage, nakakitang dapat yung gawin ng shrine yun. Susunod sa Chances Are, may magic touch ba si Lolo Uweng kung kaya ang mga may sakit ay kanyang napapagaling? So because it becomes miraculous at that level, then many people will be led to believe that this is something worth going to and worth praying to for that particular purpose. Hindi ko rin ma-explain kung bakit na pagtamaan ako ng bala, hindi ako tinatablan. Quiapo Church of Laguna ang tawag sa Church of Santo Sepulcro sa San Pedro. Dahil sindami raw ang nagpupunta rito, ang mga debotong nagpupunta sa Quiapo Church tuwing Biyernes. Pero paano naiiba ang imahe ni Lolo Uweng sa iba pang mga puon dito sa Pilipinas? Hindi biro ang dami ng taong naniniwala sa umano'y kapangyarihan ni Lolo Uweng. Pero wala ni isang makapagsabi ng tunay na pinanggalingan nito. Wala ring makapagtukoy kung saan nanggagaling ang umano'y kapangyarihan nito. Hindi na natin pinasuri yun kasi naka-desecration sa image. Pag tinignan mo yung image, nakita ko na siya Kasi every yung Wednesday, Holy Wednesday, binibis, annual lang yun. Pinapalitan yung buong garments niya. Nakita ko na yung kabuuan niya. At siya yung gawa sa kahoy na hindi nabubulok. Paniwala ni Dr. Menandro ng UP College of Forestry, gawa sa mga lokal na kahoy ang imahe ng Santo Sepulcro. Yung image ay
medyo may katandaan na, no? And then, although sa iba yung kulay ng kamay, medyo dark yung color ng image. So, it would tell us na pwedeng kamagong or ebony yung ginamit na kahoy doon sa imahen, no? Isinama rin namin ang isang expert wood carver para magbigay ng opinyon tungkol sa imahe. Yari sa kahoy, pero hindi natin masabi kung anong uri ng kahoy. So tingin kay Molawin. Yan dito, may butas dito. Sa peke naman, nagagalaw yung daliri. Kaya may kanya-kanyang katangian ayon sa pagkakagawa. May nakita kaya siyang kakaiba? Siyempre, yung hiwaga, hindi natin masasabi na may kakayanan o walang kakayanan. Dahil nga ang gumagawa naman ay Himala ay ang Diyos, Espiritu ng Diyos. Ayon sa mga ekspertong nakausap namin, it's the manner in which you put all your effort, the faith that you devote to this particular image that somehow makes it miraculous. For many, it's not instant. It's continuous prayer, it's continuous adoration, it's continuous devotion, it's even continuous offering. Yun ang alam ko. So with a lot of continuous prayer and offering to a particular icon, over longer periods of time, consequently, it becomes miraculous. So because it becomes miraculous at that level, then many people will be led to believe that this is something worth going to and worth praying to for that particular purpose. Hindi man daw mabigyang liwanag ng siyensya ang mga sinasabing himala sa buhay ng mga deboto ni Lolo Uweng, masasabing makatotohanan pa rin ang mga ito sa mga deboto dahil na rin sa pagsasama-sama ng maraming taong may iisang paniniwala. How does it become a belief? It's not only by sharing, no? It becomes also a personal experience. Once it's true for one, and it becomes another truth for another person, and then it happens, the same phenomenon happens to the other person. Yan na, it becomes true na. Then they say, okay, let's go there and let's offer our let's offer ourselves to this icon, because there is truth to it. There is something divine, no, rooted with this particular icon. Pero may kaakibat na paalaala sa paniniwalang ito. Maybe on their level, they look at it as magic. But the Catholic Church will always say, hindi po magic ito. This is really divine intercession. And by praying to the saint and by paying homage to the saint, then on that particular issue, on that particular level, healing and miracles will occur. Ikaw nga, baka may litrato pa ng nanay mo o ng boyfriend mo sa pitaka mo eh. Dahil di ba, you're not adoring him, pero gusto mo, mahal mo yung nanay mo eh. You're keeping a picture of your mother to remind you constantly that your mother is there and that you love her. Di ba? Ganun din. Itong mga ito, sa apologist, di ba? They remind you that there is a God. Ang simbahang Katoliko, hindi tuwirang tinutuligsa ang umano'y milagrong dala ng Santo Sepulcro. Nakakatakot ng pigilan pagka may isang bagay nakakabuti. Wala namang outcome na masama dyan. Baka nanggagaling nga sa Espiritu Santo yan, hindi magagalit ng Espiritu Santo sa ano. Para sa mga deboto ni Lolo Uweng, sapat ng ebidensya ang patutuon ng nakakarami para patuloy nilang ilapit ang mga karamdaman at kahilingan nila. Wala naman daw masama sa paniniwala. Kasi lahat ng mga kahilingan ng mga kasamahan ko ay natutupad. Kaya masyadong effective sa aming mga apostolado. Walang hindi hinihiling na hindi binibigay. Hindi ko rin ma-explain kung bakit na pagtamaan ako ng bala, hindi ako tinatablan. Oh, I remember pa, parang may sumabog na yung mga acetylene tanks sa gitna ng coastal road. Parang 2 cars away lang ako. At parang, ano nangyari? Binigyan ng Medal of Valor ang sundalong si Lieutenant Romualdo Rubi matapos niyang makaengkwentro ang 100 NPA rebels sa Surigao del Norte. Hindi katakataka ang katapangan at kabayanihan na ipinakita ni Lieutenant Rubi dahil ang mga militar na tulad niya ay sinasanay na maging sintigas ng bakal.
Ang katakataka ay kung paano siya nakaligtas ng buhay. March 18, 1991, sa probinsya ng Surigao del Norte, pabalik na sana sa kanilang military headquarters ang sundalong si Lieutenant Romualdo Rubi. Tinamaan ako talaga. Ang daming tumama sa akin, pero sa awa ng Diyos walang tumalab. Pakiramdam ko sa bala, parang ulan ba? Kung maano mo yung ulan, yung parang malalaki, yun ang tumatama sa akin, parang ulan. Dahil sa kagitingan ni Lieutenant Rubi, muling nabawi ang headquarters mula sa mga rebelde. Ginawaran siya ng Medal for Valor, isang karangalan iilan pa lang sa Philippine Army ang nakapagkamit, kabilang na ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Hindi ko rin ma-explain kung bakit na pagtamaan ako ng bala, hindi ako tinatablan. Kasi may hawak rin ako. Siguro yung hawak ko sa Diyos din, kaya hindi ako pinabayaan. Ipinakita niya sa amin ang isa sa mga damit na suot niya sa iba pang encounter. Ayon sa kanya, tinamaan siya ng bala at nabutas pa ang kanyang damit. Pero siya, wala ni galo sa katawan. Pero sa katawan ni Lieutenant Rubi, walang balang kayang bumaon? Sinamahan namin si Lieutenant Rubi sa isang doktor para malaman kung may kakaiba sa kanyang balat, buto o pangangatawan. Ang susuri sa kanya, si Colonel Bonoan, batikan na sa pagresponde at panggagamot ng mga war-related injuries tulad ng tama ng bala at shrapnel. Marami na akong nakita ang tama ng bala talaga sa katawan ng tao, not necessarily yung balat. Maski anong klaseng balat ka siguro pag tao ka, maski nga balat nga ng baka, pasok yan eh. Pero doon sa in-examine ko kay Lieutenant Rubi, yung balat niya, talagang normal siya na tao, ordinary lang, eh. Talagang papasok yan. Ikinwento sa amin ni Lieutenant Colonel Bob Bacaro, isa ring Medal for Valor awardee, ang mga senaryo sa battlefield na madalas kinakaharap noon ni Lieutenant Rubi at para sa kanya, hindi biro-biro ang ganong mga sitwasyon. Ang labanan, walang pinipiling distansya yan. Ano? May consideration yan dun sa tinatawag natin na terrain. Ano? But may mga pagkakataon na 5 meters lang apart. Ano? May mga pagkakataon kung na-identify na yung kalaban, kung minsan, dinidikitan ito ng ating mga kasanduluhan, ginagapang ito, hindi sila mapapansin talagang ang labanan ay dikitan. May mga pagkakataon pa na umaabot ito sa hand-to-hand combat. Well, alam mo, sa pagiging sundalo, sabi nga nila, na pag ikaw sundalo, kalahati na ng iyong paa ay nasa hukay na. Pero sa kaso ni Lieutenant Rubi, tila mga bala ang tumutupin sa kanya. Ano nga ba ang meron siya? Siguro naman, sa akin, kung wala itong hawak ko, matagal na siguro akong namatay. Maliban sa baril, may iba pa daw na sandatang ginagamit si Lieutenant Rubi sa labanan. Faith ito, it exists because of faith. Pananampalataya, ganun-ganun kasimple. Maaaring hindi tumatalab sa iba, pero bakit mamamatay ang isang bagay? O bakit patuloy na pinaniniwala na isang bagay kung walang bisa o walang saysay? Oh, I remember pa, parang may sumabog na yung mga acetylene tanks sa gitna ng coastal road. Parang 2 cars away lang ako. And parang, ano nangyari? Nandito tayo ngayon sa Bacolod. Yes. Bakit tinawag na City of Smile ang Bacolod? Let's find out. Ano bang magpapangiti kina Drew at Prince? Mag-paint ng maskara? Kumain ng chicken inasal? Kumarty til sawa? Kumbaga sa New York, ito yung pinaka-Times Square nila. Maybe all of the above. Welcome! Balikbayan! Ang ibig sabihin nung umangat ka. All smiles for Prince and Drew's Balikbayan Adventures Part 2, Friday, 10:15 p.m. on Q. Marami ang nakasaksi sa engkwentro ni na Lieutenant Rubi at ng New People's Army. Pero imbes na tumakbo at magtago, pinili ng mga residente na manatili at manood. Dahil mala pelikula raw ang bakbakan. At tulad sa isang pelikula, di na tinag ang bida laban sa isang batalyong kontrabida. Masabi na natin na anting-anting o agimat man yan. Pero ang mga gamit ko, karamihan, mutya, yung mga bato na yun sa katawan ko. Yung iba, bigay sa akin ng mga matatanda, mga kalululuhan ko, bigay nila. Yung iba naman sa mga kaibigan.
Ang anting-anting o agimat ay bagay na pinaniniwalaang nagbibigay ng kakaibang kapangyarihan sa mga taong may taglay nito. Madalas, nasa anyo ito ng isang medalyon o kwintas na palaging suot-suot na nagmamay-ari nito. Para sa mga sundalo na humaharap sa iba't ibang peligro, hindi na bago o naiiba ang paniniwalang ito. Maging ang mga sinaunang katipunero raw ay gumagamit ng mga agimat o anting-anting bilang proteksyon sa mga engkwentro nila laban sa mga dayuhang mananakop. Ayon sa mga kwento, sina General Emilio Aguinaldo, Gat Andres Bonifacio at General Antonio Luna ay may kanya-kanyang taglay na agimat. Hindi masasabing kinakailangan magkaroon ng eksplanasyon na nakabatay sa siyensya, no? Pero ang sinasabi, ito'y tradisyon. Ito'y mga nakagisnang tradisyon ng mga sinaunang Pilipino. At bilang tradisyon, meron itong mga sinasabi nga nating kasaysayan. At batay dito, may karanasan ang mga naunang tao tungkol sa kanila. Faith ito, it exists because of faith. Pananampalataya, ganun-ganun kasimple. Maaring hindi tumatalab sa iba, pero bakit mamamatay ang isang bagay? O bakit patuloy na pinaniniwala ng isang bagay kung walang bisa o walang saysay? Paliwanag naman ni Lieutenant Colonel Bacaro na veterano na rin ng maraming military campaigns, may ibang mga bagay maliban sa agimat o anting-anting na nakakatulong sa pagpapataas ng success o survival rate ng isang sundalong napapasabak sa laban. Kasama na rito ang presence of mind, valor o kagitingan, at ang kooperasyon ng mga kapwa niyang sundalo. Well, kasi paglabanan na, you are not considering yourself as an individual. Ang tinitignan mo dyan is yung buong grupo mo, buong unit mo na nagpe-perform yung kanilang dapat gawin. And pag nakikita mong yung mga kasamaan mo are doing their job, dito nagpapalakas ng loob ng bawat isa ito. Kagitingan nga ba ng mga sundalo at hindi ang kanilang mga agimat o anting-anting ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan? Binubuldos namin ang kalaban. Pagdating sa enkwentro, assault ka agad yan. Kahit na marami ang kalaban, ina-assault. Hindi man ako nag-iisa kasi marami kami. Direct assault yan. Kasi may mga tao ako na binigyan ko rin ng mga gamit na malakas din ang paniwala, naniniwala sa Diyos at saka sa hawak. Kaya hindi naman tinatablan din. Pero paano ipapaliwanag ang mga pangyayaring may mga sundalong tulad ni Lieutenant Ruby na hindi raw tinatablan ng bala? Meron kasi tayong tinatawag na maximum effective range. Pag sinabi natin maximum effective range, ito yung distansya kung saan yung trajectory ng bala is diretso pa, straight line. Then meron tayong tinatawag na maximum range kung saan yun yung dulo kung saan pababa na yung bala. Sa paniniwala ni Lieutenant Colonel Bacaro, ang balang ipinutok sa malayo posible ngang makasakit pero hindi kailangang makasugat. Dalaman ng kagitingan, military tactics o ang anting-anting at agimat, sa huli, iisa pa rin ang itinuturong dahilan ng mga sundalong Pilipino bilang tunay na dahilan ng pagkakaligtas nila sa kapahamakan. May mga tao talagang nagsasabi na sila ay may angking agimat, and ako I respect them sa kanilang paniniwala. Nasabi ko sa kanilang paniniwala because ako'y naniniwala na yung mga aspetong ito ay nasa tao. Ito ay paniniwala na maaaring may mapagkakataong napatunayan nila na totoo ito. So, sinasabi nilang ito ang nagbigay ng proteksyon sa kanila. Ako, masasabi ko rin may agimat ako. At ang agimat ko is yung nasa taas kasi sa maraming pagkakataon na patunayan ko na niligtas niya ako. Si Lieutenant Ruby, tinawag na super soldier dahil sa kanyang katakatakang karanasan sa gitna ng bakbakan. Naniniwala na ang kapangyarihang nagligtas sa kanya ay walang iba kundi ang kapangyarihan na nagmumula rin sa itaas. Kasi lahat ng anting-anting o power na sinasabi, galing naman sa taas yan, galing sa Diyos yan. Susunod sa Chances Are, ano ang nangyaring milagro sa buhay ni Wilma Dasan? I remember parang may sumabog na yung mga acetylene tanks sa gitna ng coastal road. Parang 2 cars away lang ako. And parang well, ang miracle na siguro nangyayari sa buhay ko is lagi akong nalalayo sa mga disgrasya, aksidente. But I remember mga
10 years ago, nagko-commute ako sa bago akong artista noon, kilala na akong modelo noon. So from Quezon City, like I take mga buses, kay aircon yan, kay hindi aircon, tapos bababa ako sa Baclaran. So mga spot na sinasabi nilang marami mga snatchers, so what's mga hold-upper. Pero never in my whole life na hold up ako, na snatch ako, o yung napunta ako sa nakakatakot na sitwasyon ng buhay ko, never talaga. So, I remember parang may sumabog na yung mga acetylene tanks sa gitna ng coastal road. Parang 2 cars away lang ako. Sumabog siya, tapos yung mga katabi niyang cars na nalulusaw lahat-lahat. Pero yung akin, parang ano nangyari? Nayanig lang ako ng konti. Pero wala naman. And then parang may nadadaanan. Kasi syempre, I travel every day. Mga lumalagablab na ba sa tapat ng gasoline station. May mga ganyan eksena. Pero hindi ako nasasaktan or kahit mainitan man lang ng konti, hindi talaga. Kasi pag ganun na yung sitwasyon, Lord, ko nang bahala. Every day in life, make sure na nagpapasalamat po kayo. Kahit na konti lang yung pagkain niya, pasalamat pa rin dahil meron. Yung iba wala na talaga. So, yung faith talaga dapat lagi yung ina-assess. Parang lahat ibigay mo na lang kay Lord, siya na ang bahala. At talagang sigurado ako na mapapasmile din kayo kagaya ng pag-smile ko every day of my life. Marami ang nakararanas ng di umano'y himala o milagro sa kanilang buhay. Kung isa ka sa mga yon, ipadala sa chancesr@gmanetwork.com ang inyong mga kwentong himala o di kaya ipadala sa My Miracle, care of Chances R, GMA Network Center, EDSA, Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Bawat kwento ay may iba't ibang anggulo. Iba-iba rin ang paniniwala ng tao. Kung ang isang bagay ay di pangkaraniwan, may kanya-kanya tayong tinatanggap na katotohanan. Dahil totoo ang kasabihang, chances are, anything is possible.